Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nanawagan kang Pangulong Bongbong Marcos alang sa malinaw ug hapsay nga 2025 eleksyon. Magsuong batang lalaki nga edad 5 ug 6 anyos patay human matrap sa guba nga sakyanan sa Labason, Zamboanga del Norte. Estudyante nga nag-high jump sa palarong panlalawigan sa Maguindanao del Norte nakuyapan human nauna ang ulo pagtugpa sa yuta. Department of Agriculture Region 11 andam ugaling magdeklara og National Food Security Emergency karong Pebrero 4 tungod sa nagpabiling mahal nga presyo sa bugas. Usa ka solar-powered nga water system mapahimusla na sa katawhan sa Barangay San Simon sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka National Coordination Meeting ang gipahigayon sa mga sakop sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP laban sa Davao City. Din gitambungan kini sa ilang chairman nga si kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, aminado man ang mga opisyal sa PDP nga ipit gayon sila sa budget alang sa kampanya sa umaabot nga 2025 midterm elections. Apan saling sila nga majority silang mga kandidato pagka-senador makadaog gayon. Sobra usa ka semana una magsugod ang kampanya sa national candidates alang sa 2025 midterm elections. Nagpahigayon og tibuok adlaw nga National Coordination Meeting ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City nga gitambungan sab sa mga miyembro sa partido. Usa-usa nga gipaila-ila og naghatag og mensahe ang 8 ka kandidatong lakip sa senatorial slate sa partido. Pipila kanila kay pinaagi sa ilang representante o video message. Lakip sa senatorial slate sa partido nga gitawag nga Duterte senatorial candidates sila Raul Lambino, Philip Salvador, Apollo Kibuloy, Rodante Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, Jimmy Bondoc o JV Hinlo. Present sab sa maong panagtapok ang chairman sa PDP nga si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte, presidente nila nga si Senator Robin Hood Padilla o Vice President nga si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang kanhi Pangulong Duterte dunay mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos sa umaabot nga eleksyon. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, huwag kayong pumasok sa takutan po kayong subayan. Aminado ang mga opisyal sa PDP nga ipit sa budget ang partido para sa kampanya. Ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man, ngayon ang mga negosyante, we will share with you. Medyo challenging. It is an uphill battle. We are against the resources of an entire nation. Apan salig ang kanhi Pangulong Duterte nga mudaog ang ilang mga kandidato sa Senado. Mananalo tayo, maniwala kayo. Maniniwala. Hindi naman siguro lahat, malas lang, pero lulusot karamihan sa ating Sara, nakatakda matod pa nga motambong si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpangapanya sa nagkadaiyang lugar sa key cities, no. Sumala niya aging suporta na sa kining mga kandidato sa ilahang partido nga PDP. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James?
Salamat, Sara. Patay ang duha ka magsuong batang lalaki human halos tulo ka adlaw nga na-trap sa usa ka guba nga sakyanan sa labason sa Buanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nadugta na diyang nadiskubrihan kining duha ka mga batang lalaki nga edad 5 ug 6 anyos sulod sa usa ka guba nga sakyanan nga nakaparada sa usa ka shop sa Barangay Lopok, Labason, Zamboanga del Norte pasado alas 2 sa hapon adlawng Martes. Sumala sa kapulisan, niadtong Domingo, January 26 sa hapon, nagdula og nanguha puno og bayabas ang mga biktima sa lugar kauban ang usa ka batang babae nga ilang kadula. Apan miuli kuno ang kadulang batang babae nga naghilak tungod wala nahatagan og bayabas. Sa kahadlok sa duha nga mabunalan, nanagan kini hangtod nga nakakita sa gubaon nga pickup truck sa usa ka shop ug didto sila nanago. Apan nalak na di ay sila sa maong sakyanan. Na-trap sila dito kay kanini ang pick-up truck wan man gud siya gipaayo and then dugay na ni siya kay nga gibilin sa shop. Unya ang kini nga pick-up truck tinted ni siya, dili di siya makita nya nakabutang siya dinhi sa daplin ning isolated kayo nga lugar aning shop nga dili gid siya mapansin. Gisuwayan pa sa magsuon og abli ang sakyanan base na sab sa mga nakitang timailhan. Apan wala na sila nakaabli pa. Gitry atong tuang magulang o pukpok ang salamin, gitanggal ang center mirror, nabasag tong windshield pero dili gid siya makalusot kay igo lang siya nabuak and then kining sa front seat pod nga salamin nabuak pod pero dili gid siya inap. Ang mga biktima nadiskubrihan na lang sa dag-iya sa shop tungod nanimaho na. Dugang sa kapulisan, nagpa-blatter pa ang inhani ini tungod sa pagkawala sa duha. Wa jud po ko gadahom nga nganong naabot sila ditong dapitay. Lord kay ito sa sulod. Atong anak ato yung bantayan. Kung doon na may magpaayo sa ila ang shop, be sure nga before mo hawa sila sa ilang sakyanan, close gid ang tanang pertahan. Nakatakdang ilubong ang maong mga biktima karong adlaw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka sakop sa demolition team ang patay human gingong napusilan sa iyang kaubanan ato sa gipahigayong illegal matud pa nga demolisyon sa Bangkal, Davao City. Apan ang mga kabanay sa biktima gibarugan nga dili kaubanan sa biktima ang namusil ni adtong higayuna. Ani ang report ni Argil Relator. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaking sakop sa demolition team human nakahiagom og samad pinusilan sa dughan ato sa gipahigayong demolisyon sa San Roque sa Bangkal, Davao City. Sa investigasyon sa Talomo Police, alas 2 sa kadlawon ni adtong Miyerkules sa dihang ni Salakay ang ana sa kapinkon kulang 200 ka mga sakop sa demolition team. Nisangko kini sa komosyon tali demolition team ug mga residente sa lugar. Ang gitudlong suspect base sa investigasyon sa Talomo Police ang giingong nangulo sa demolisyon nga si alias Junjun kinsa parayong ginapangita sa kapulisan. Ni kaning isa ka suspect nato nga nagdala og kanang unidentified firearms, iyang na nagpabuto siya gumikan kay na-trap siya sa isa ka ali diha sa maong lugar diha sa may Bangkal, mo tong napabuto siya and accidentally iyang na pusilan ay iyang kauban rapod nga nag-demolish illegal demolish sa maong lugar. 65 sab ka mga individual ang naaresto ug 9 ka menor de edad ang na-rescue sa kapulisan. Dugang pa, illegal matud pa kini sanglit walay koordinasyon sa kapulisan ug barangay ang maong demolisyon. Dapat ato yung kanang i-follow sir no ang proper procedure sa pagpahawa sa mga tao sa isa ka lugar para maiwasan niyon ani sir ba nga na ay patay nga mahitabo. Apan sa kabahin sa mga kabanay sa biktima, kinsa lakip sab sa demolition team atong higayuna, imposible matud pa nga ang mismong kaubanan nila kinsa ig-agaw rasab ang nakapusil patay sa biktima. Pagka igo sa gagaw baril, butak namin naga namin nya pagtuna mo nawa siya na igo kay ang nagbaril siya nakadaga naman pud good. Dili sab matud pa ilaha ang mga na-recover nga sumpak. Mga sumpak dito pod niya ang bitbit gibe na mo sir, martilyo lang gibe og maso gyud pangguba ra ginagbalay wa nila ay. Naghulat pa ang kapulisan kung mo-file og kaso ang kabanay sa biktima. Hinoon, doon pa ilaing kaso ang atubangon sa gitudlong suspect ubos sa Comelec gun ban. Ginasikaso na sab ang kasong ipasang-at batok sa 65 ka mga dinakpan pinaagi sa regular filing. Diin duha matud pa kanila ang nakuhaan og improvised firearm. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.
Nag-viral sa social media ang usa ka 17 anyos nga atletang lalaki dihang kalit nga nakuyapan. Human ang high jump performance niini atol sa gipaygayon nga palarong panlalawigan 2025 sa Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipalakpakan sa pipila ka mga nananaw ang malampusong paglukso sa 17 anyos nga lalaking atleta sa dula nga high jump atol sa gipaygayon nga palarong panlalawigan 2025 sa Nuruupi, Maguindanao del Norte niadtong January 20 sa hapon. Apan, taod-taod, makita nga iyang gigunitan ang iyang ulo hangtod nga kalit kining nakuyapan. Gilayon kining gitabang sa mga personahe nga nagdumala sa maong dula. Sumala sa kaubanan niini, nalipong ang maong atleta diyang nauna pagtugpa sa ground nga adunay uhot sa humay ang iyang abaga ug ulo. Meron na lang siyang isang chance na tumalon po. Ang ginawa po niya is, or inayos na po yung landing area kung saan siya magland po. After nun, dahil na rin po siguro sa pressure, pagland po niya is nahimatay po siya. Hinuon ana kuno sa mayong kahimtang ang maong estudyante human madapatan og first aid. After niya nahimatay po, pumunta ang medic. Then after pagdating doon, maya tumayo na rin po siya, bumalik na rin siya doon sa area. Migawas sab sa medical resort nga wala kini balik sa lawas sa gipahigayong x-ray human ang insidente. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang organizer sa maong palaro. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak, 1 Mindanao. Nakatala na og usa ka kaso nga namatay sa dengue ang Davao City sa unang duha ka semana ning bulan sa Enero karong tuiga. Mao kini ang gibutyag ni Melodina Babante, ang head sa Tropical Diseases Division sa Davao City Health Office. Ang namatay nga kaso sa dengue sa syudad, residente sa Kidapawan City. Apan nagbakasyon sa Davao City ni atong bulan sa Disyembre. Sa karon nagpadayon ang case investigation sa buhatan kung asa posibleng nakuha ang dengue. Samtang gibutyag usab ni Babante nga nakatala na ang Davao City og kapin 140 ka kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtod 15 karong tuiga. Hinuon mas ubos kini og 37% itandi sa 225 ka mga natalang kaso sa sakit sa susamang panahon sa nakalabayng tuig. Paraang nanawagan ang Department of Health nga batasanon ang 5S kontra dengue. Search and destroy sa posibleng breeding site sa lamok. Seek early consultation o galing dunay sintomas sama sa duha ka adlaw nga kalintura. Secure self-protection, say yes to fogging panahon nga dunay outbreak ug sustain hydration o saktong pag-inom og tubig. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gianunsyo karon sa Department of Agriculture ang pagdeklara og National Food Security Emergency sa Pebrero 4. Sa nutang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, tungod matod pa kini sa napabilin nga mahal nga presyo sa bugas. Hinuon ang Department of Agriculture Region 11, andam sila o galing madeklara na ang National Food Emergency. Dinhi sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, anaa sa 44 pesos ngadto sa 57 pesos per kilo ang retail price sa bugas, depende sa klase. Sumara sa mamaligya ay niubos ang presyo apan mahal gihapon. May pagkunhod ang presyo sa atong bugas sa karon, pero we are not expecting na
magpermanente na siya. Expect mas baba pa daw siya, ma'am. Bubaba pa siya. Pero karon kini baba na daan eh. O baba na siya pero mubaba pa gid daw siya. Pero depende magud kung baba dito daan, diri magud kay dili magud siya totally bubaba. Kay syempre magpatong pa manggod. Tungod niini, gianunsyo sa Department of Agriculture nga sunod semana February 4 magdeklara na og National Food Security Emergency tungod sa mahal paghihapon nga presyo sa bugas. Kung kini madeklara na, gilaumang magpagawas o magdistribute ang National Food Authority o NFA og 300,000 metric tons sa bugas sa merkado sulod sa 6 ka bulan. Kini aron mapaubsan ang presyo. Kini subay sa pag-aproba sa National Price Coordinating Council sa usa ka resolusyon. Ang mga ma-release nga stocks pulihan og locally produced rice sa mga mag-uuma. Ang DA11 andam na matud pa og galing mahinayon ang deklarasyon. Ready po kami, serbisyo publiko, kung ano man ang direktiba galing sa Central Office, handa naman. Naabay mga significant increase ang atuang mga prime agricultural commodities, especially sa bugas, but so far walay significant increase. Sara, ugaling nga madeklara na, doon na expected nga mapalit nga NFA rights sa market at 38 pesos per kilo. Ug sumala sa DA nga by March 1, expected o gilauman nga muubos ang presyo sa imported rice ug mapalit na lang sa 48 pesos per kilo. Kana by March 1. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Giulan og pahasubo gikan sa mga Dabawenyo ang kamatayon ni Pangil, usa sa pinakadakong saltwater crocodile sa Pilipinas nga giatiman sa Davao Crocodile Park and Zoo. Kini human gianunsyo sa zoo ang pagpanaw sa buhaya niadtong Enero 25 tungod sa komplikasyon sa sakit nga cancer nga mikatag na sa lawas niini ug miresulta sa mga organ failure luyo sa mga medical ug surgical intervention. Sa pahayag sa Davao Crocodile Park and Zoo, giila niini si Pangil nga simbolo sa kusog, kamaayo o kaabunda sa biodiversity sa nasod sulod sa pipila ka dekada. Gawas nga nahimo kining usa ka atraksyon sa zoo, giilasab kining usa ka icon nga mihatag og inspirasyon sa mga bisita ingon man sa Davao City aron daygon ang kanindot nga mapreserba ang wildlife. Gibarugan sa zoo nga magpabilin ang legasiya ni Pangil nga adunay nindot nga kinabuhi isip simbolo sa wildlife conservation ug awareness. Gipasalamatan usab sa zoo ang mibisita kanila alang kang Pangil o gipanghinaot nga magpadayon nga mutabang sa pagprotekta o pagrespeto sa kinaiyahan inubanan sa ubang mananap. 8 ka mga balay ug usa ka simbahan ang naugda human nasunog sa Barangay Dumoy sa Davao City Martes sa hapon. Gilamoy sa dakong kalayo kini mga balay sa Farland Extension sa Barangay Dumoy sa Davao City. Gitabangan pa sa mga residente og sablig og tubig ang mga nasunog nga balay sa wala pa miabot ang mga bombero apan paspas mikanit ang kalayo sanglit gama sa light materials ang mga balay. Nagkadugay nagkakusog ang kalayo. Hinuon pag-abot sa kabomberuhan pinas pasaysabang pagpakgang sa kalayo ug wala ray usa ka oras na deklara na sa BFP ang fire out. Apan mikabat sa 8 ka balay ug usa ka simbahan sa lugar ang nasunog. Parain pang ginasuta sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo ug ang kinatibuk ang danyos. Wala hinuoy na samdan ato sa sunog. Patay ang usa ka driver sa pampasahero nga electronic bike human nabanggaan sa usa ka SUV sa Art Castillo, Agdao sa Davao City. Sa impormasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, naglatas sa Jerome Street padulong sa Holy Cross Drive ang SUV. Apan nabanggaan niini ang e-bike nga nag-U-turn padulong sa Holy Cross Drive. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang driver sa e-bike ug halos 30 metros ang gilayon ug nabangga pa sa poste sa kuryente. Gisulen pagdala sa Southern Philippines Medical Center ang rider apan gideklara kining dead on arrival. Samtang sa Maransab ang duha ka mga pasahero niini. Sa karon nakakustorya na sa TEU ang driver sa SUV ug mag-atubang og kasong paglapas sa reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damages to property. Mga residente sa usa ka bukirong barangay sa Cagayan de Oro City ang makabenepisyo na sa solar-powered water system nga gidonar sa maong barangay. Ani ang dugang detalye. Hingpit na nga gi-turnover sa Barangay San Simon Council kining usa ka solar-powered water system
nga gihimo sa DPWH pinaagi sa usa ka 10 million project grant gikan sa opisina sa 1st Congressional District sa Cagayan de Oro City. Ang maong patubig sa barangay dakong tabang sa mga residente, ilabi pa nga elevated ang ilang lugar ug lisod ang supply sa tubig. Gikalipay ni Jory Vioga ang maong proyekto tungod dili na kuno kinahanglan pang muhakot og tubig sa layo nga dapit. Amo ba yang panubig diri grabe kalisod. Lisod nga lisod man. Kuan kani kung makatubig manggaling kinahanglan pa magkalot gyud deep well. Nalayo baya mi sa suba. Nakatabang gina sa amo sir. Kay dool namon pagkuan sa balay tungod sa balay. Dili na magakatakot. Sumala ni Barangay San Simon Kapitan Fernando Edrulin nga mamahimong makaserbisyo ang maong water system ug gatusan ka mga balay. Plano sab sa barangay nga isumpay kini sa kasamtangan nga panubig sa ilang barangay aron mas daghan pa ang ilang maserbisyuhan. So naalang yapoy among gihangyo na may resolution ani although wala pa na buhatan og ordinance. Nga naalang yapoy balay ro ng among mga constituent amounting 120 pesos per month. Kanina ni 14 kabuk outlets. Dili lang ni nga kinanan mo ani pagid sila diri. Palawagan sa kapitan sa mga residente nga hinay-hinaya na og undang ang deep well operation sa ilang lugar. Tungod delikado matud pa kini ug dili masiguro ang kalidad sa tubig. Risgo sab kuno sa pagdahili sa yuta panahon sa kusog nga ulan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Wala pa'y na-monitor ang Department of Agriculture Region 11 nga mga nagabaligya og imported nga bugas sa Davao Region nga milapas sa gitakdang maximum suggested retail price. Sumala ni Macario Gonzaga, ang Regional Executive Director sa DA11, walay puas ang ilang pag-awhag sa buhatan sa mga rice retailer ug trader nga sa pagpatuman sa maong pulisiya. Sanglit dili sab sila magduwa-duwa sa pagbawi sa ilang authority sa pag-import ug pagtinda sa imported rice kung makalapas sa consumer law. Giawhag sab ang mga konsumante nga kung dunay mga mamatikdan nga kalit nga pagsaka sa presyo sa bugas ug uban pang produktong agrikultura, i-report kini sa buhatan aron matagan og saktong aksyon. Una nang gipatuman sa Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa premium imported nga bugas sa 58 pesos matag kilo. Sa nakalabayng semana, ang presyo sa imported nga bugas sa Davao City analang sa 48 pesos hangtod 55 pesos ang kilo. Samtang ang lokal nga bugas ana sa 45 pesos hangtod 53 pesos ang matag kilo. Cagayan de Oro City Water District nakakolekta og kapin 500,000 pesos sa unang semana sa implementasyon sa Bill Amnesty Program. Kaudi nang inahanglan og 7 billion pesos aron masulbad ang problema sa kakulang sa supply sa tubig sa syudad. Aning report. Sulod sa halos 20 ka tuig, kapin 600 million pesos pa kuno ang kolektahon noon sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD sa mga inactive o delinquent accounts sa mga konsumante. Usa sa mga lakang nga ilang gihimo karon ang pagpatuman sa Water Bill Amnesty Program. Din mamahimong bayaran ang delinquent bill sa tubig sa hinay-hinay kon installment nga pamaagi. Sumala ni COWD Interim General Manager Fermin Harales nga gatusan ka mga konsumante nga adunay delinquent o inactive accounts ang mipahimulos sa maong programa. Gani nakakolekta ang COWD og kapin 560,000 pesos sulod sa usa ka semana nga implementasyon niini. Nga kadtong naalay 60 ka accounts nga over 100,000 delinquente ni sila. 60 ka accounts, 100,000 ang impact niya 100,000 or more is 30 million. So karon semana ha ato ka nang gi-implementar. Dili lang kuno sa pagpaubos sa non-revenue water kon NRW ang sentro karon sa ilang programa. Laki pagpakusog sa mga production well o pag-modernize sa mga linya sa COWD. Gipaningkamutan sa nato nga kining 20 ka tuig na nga mga obligasyon sa mga nangaputan ato bang makolekta. If not, ato sad silang iwala sa atong book of accounts. Dugang ni Harales nga nakasentro sab ang Cagayan de Oro City Water District sa pagresolba sa contract dispute tali bulk water supplier nga Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kun COBI. Naana karon sa Singapore International Arbitration Committee, naghangyo ta karon nga dinhi lang ta magnegosyo, i-withdraw nila ang ilang gi-file nga case ngadto. Sa karon nagkinahanglan kuno ang buhatan og kapin 7 billion pesos aron mapatuman ang mga proyekto nga mao'y solusyon sa kakulangon sa supply sa panubig sa syudad. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Karong pasuluray na ang bulan sa Pebrero, easterlies gihapon ang nakaapekto sa daghang lugar sa nasod. Sumala sa Pag-asa, bihinay o gamay ang shear line apan padayong nakaapekto sa dakong bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao ang easterlies nga posibleng maghatod og mga pag-ulan. Base sa datos gikan sa Metro Weather, ulanon ang dakong bahin sa Mindanao, ilabi na sa Sulu Archipelago, Barm, Sorsogon, Caraga ug Davao Region. Ang easterlies padayong makaapekto sa Mindanao hangtod karong weekend. Arestado ang usa ka government employee ug kakonsabo niini atol sa drug buy-bus operation sa Mati City sa Davao Oriental. Sa gipahigayong buy-bus operation sa otoridad sa Barangay Dahican, kaganinang kadlawon, sikop ang 37 anyos nga lalaking government employee sa lokal nga panggamhanan. Apil nga ginakop ang kakonsabo sa dinakpan sa pagpamaligya og illegal nga droga. Mobalor sa 120,000 pesos nga illegal nga droga ang nasakmit. Giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa duha. Nakatakdang magpagula ang sangguniang panlalawigan o resolusyon kalabot sa gipaabot nga issue sa matud pa illegal nga pagkural sa luna sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Kaputian Samal Island sa Davao del Norte. Ani nga report ni John D. Esteban. Naabot na sa sangguniang panlalawigan ang issue kalabot sa matud pa illegal nga pagkural sa yuta nga gi-award ilawom sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa Purok Kiamban, Barangay San Isidro, Kaputian District, Samal Island, Davao del Norte. Gawas niya na, gireklamo sab nila ang presensya sa matud pa armadong kalalakinan ning baguhay lang nga misuway ug guba sa ilahang balay. Emosyonal ang Agrarian Reform Beneficiary nga si Crispin Katubigan nga miatubang sa sangguniang panlalawigan. Labaw pa sa terorista ang paagi nila. Iguba ang mga balay ni Helen Perez sa mga tao. Asabi mo ito? Nangayo miyo justisya ninyo. Daan nang gipaabot sa pamilyang Katubigan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang problema. Ug gitubagsab ni Helen Perez, ang kapitan sa Barangay Libertad, ang pasangil batok kaniya nga sumala pa way kamatuuran. Sigon sa Provincial Agrarian Reform Office, ang luna duna pay contract of lease, gisublease kini sa Tiaza o ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa Malaysian company sulod sa 50 ka tuig sukan niadtong 1997. Wa sab daw dark clearance ang pagpamaligya sa yuta sa lugar ug gihimug-atan nga gibawal ang bisan unsang aktibidad sa lugar lakip ang pagkural ilawom sa cease and desist order. Peles lang na sila mga deed of sale pero subject for the approval of DAR. Pero wala pa na siya porbahi sa DAR. So dili pa gid na siya maingon na kana siya is valid. Create an ad hoc committee. Since we cannot just understand by one sitting. Kung naay armadong mga tao nga nagdala og baril, number one, anay kanban. Kinsa ba ang behind this? Gipangutana sab ato sa session kung unsa ba ang aksyon nga gihimo sa DAR sa maong issue. Unsay gihimo sa DAR sa dihang nadunggan ninyo nga despite of your cease and desist order, duna gihapoy mga panghitabo sa sulod. Ang Provincial Office and Regional Office nag-conduct namin dito og investigation. Okay. Na nami report nga gihimo. Okay. Nga amo nang gisubmit sa amo ang head for action. Gipasabot sab sa kapulisan ang ilahang tahas sa pagresponde sa maong kaso. Girekomenda sab nila nga magbutang og satellite office ang Regional Civil Security Unit sa Samal ug dapat matud pa available dayon ang Agrarian Reform Officer. Bawal kami mag-check ng baril ng mga security guards. Kung huli namin siya doon, ang mga security guards doon nakabaril, pwede namin huliin yung mga guards na andyan ngayon sa Gmall nakabaril. It is the Civil Security Group under yung SOSYA ang mag-inspect ta kanila. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga si Helen Perez ang nag-hire og mga security guards nga magbantay sa luna. Say nag-hire og security agency nga musod sa area? It's the other party, yung si Helen Perez, Mr. Chair. Gi-question sab sa session kung nganong wala maaksyon sa LGU una naabot sa sangguniang panlalawigan kay sumala sa mga katubigan na paabot na nila sa lokal nga panggamhanan. Wala pa'y tubag ang LGU niini. Nakatakdang magmugna og resolusyon kalabot sa natuki sa session aron maaksyonan ang maong issue. John D. Esteban, 1 Mindanao.
Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.